Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 100. Lumang Tipan, Deuteronomy 13, Deuteronomy 14. Kung may lilito sa inyo na isang propeta o isang nagbibigay kahulugan sa mga panaginip, at kung siya ay magbibigay sa inyo ng isang palatandaan o isang himala, at kung darating ang tanda o ang himala, kung saan siya ay nagsalita sa inyo at sinabing, sumunod tayo sa ibang mga Diyos-Diyosan, na hindi ninyo kilala, at sambahin natin sila, huwag makinig sa mga salita ng propetang iyon, o ng mga nagbibigay kahulugan sa mga panaginip, dahil sinusubukan kayo ni Yahweh na inyong Diyos para malaman kung mahal ninyo si Yahweh na inyong Diyos ng inyong buong puso at buong kaluluwa. Maglalakad kayo kasunod ni Yahweh na inyong Diyos, para ngalan siya, susundin ang kanyang mga kautusan, at sumunod sa kanyang boses, at sambahin ninyo siya at kumapit sa kanya. Ilalagay sa kamatayan ng propeta o nagbibigay kahulugan sa mga panaginip na iyon, dahil nagsasalita siya ng paghihimagsik laban kay Yahweh na inyong Diyos, ang siyang nagdala sa inyo palabas sa lupain ng Ehipto, at ang siyang tumubos sa inyo palabas sa bahay ng pagkaalipin. Gusto kayong ilayo ng propetang iyon sa daan kung saan kayo inutusang lumakad ni Yahweh na inyong Diyos. Kaya alisin ninyo ang kasamaan mula sa inyo. Ipagpalagay na ang inyong kapatid na lalaki, na anak na lalaki ng inyong ina, o ang inyong anak na lalaki o inyong anak na babae, o ang asawa ng inyong sinapupunan, o ang inyong kaibigan na sa inyo ay parang sarili ninyong kaluluwa, na palihim na umaakit sa inyo at sinasabing, tayo'y pumunta at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan na hindi ninyo kilala, maging kayo o ng inyong mga ninuno, alinman sa mga Diyos-Diyosan ng mga tao na nakapalibot sa inyo, malapit sa inyo, o malayo mula sa inyo, mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa ibang dulo ng mundo. Huwag sumang-ayon o makinig sa kanya. Ni dapat siyang kawan ng inyong mata, ni papatawarin o itago siya. Sa halip, siguraduhin ninyong papatayin siya, ang inyong kamay ang mauun para patayin siya, at pagkatapos ang kamay na ng lahat ng mga tao. Babatuhin ninyo siya hanggang sa kamatayan sa pamamagitan ng mga bato, dahil sinubukan niyang hilin kayo palayo mula kay Yahweh na inyong Diyos, na nagdala sa inyo palabas sa lupain ng Ehipto, palabas sa bahay ng pagkaalipin. Makikinig at matatakot ang buong Israel, at hindi magpapatuloy sa paggawa ng ganitong uri ng kasamaan sa inyo. Kung marinig ninyo sa sino man na nagsasabi tungkol sa isa sa inyong mga lungsod na binigay ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo para tirahan, ang ilan sa masamang mga kasamahan ay umalis mula sa inyo at lumayo ang naninirahan sa kanilang lungsod at sinabing, tayo na at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan na hindi ninyo kilala. Pagkatapos suriin ninyo ang katibayan, gumawa ng pagsasaliksik, at siyasatin ito ng mabuti. Kung ito ay totoo at tiyak na isang kasuklam-suklam na bagay na nagawa sa inyo, pagkatapos siguraduhing lumusab sa mga naninirahan sa lungsod sa pamamagitan ng talam ng tebak, ganap itong wasakin at ang lahat ng mga tao na narito, kasama ng alagang hayop, sa pamamagitan ng talam ng tebak. Pagsamasamahin ninyo ang lahat ng natirang mapapakinabangan pa mula rito sa gitna ng daan, at sunugin ang lungsod, gayon din ang lahat ng natirang mapapakinabangan rito, para kay Yahweh na inyong Diyos. Magiging isang bante ng mga pagkasira magpakailanman ang lungsod, hindi na ito dapat pang may tayong muli. Wala ni isa sa mga bagay na iyon na inihiwalay para wasakin ang dapat manatili sa inyong kamay. Ito ang dapat na kalagayan, nang sa gayon tatalikod si Yahweh mula sa kabagsikan ng kanyang galit, pakitaan kayo ng awa, may kahabagan sa inyo, at paparamihin ang inyong mga bilang, na ayon sa kanyang isinumpa sa inyong mga ama. Gagawin niya ito dahil nakikinig kayo sa boses ni Yahweh na inyong Diyos, para sundin ang lahat ng kanyang mga kautusan na sinabi ko sa inyo ngayon, para gawin iyon na siyang tama sa mga mata ni Yahweh na inyong Diyos. Kayo ang mga tao ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag ninyong putulan ang inyong mga sarili, ni ahitan ng anumang bahagi ng inyong mukha para sa patay. Dahil kayo ang isang bansa na inilaan para kay Yahweh na inyong Diyos, at pinili kayo ni Yahweh na maging mga tao para sa kanyang sariling pag-aari, higit pa sa lahat ng mga tao na nasa ibabaw ng mundo. Hindi ninyo dapat kainin ang anumang kasuklam-suklam na bagay.
Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin, ang lalaking baka, ang tupa, at ang kambing, ang USA, ang gazelle, ang usang lalaki, ang mabangis na kambing, at ibex, at ang antelope, at ang tupang bundok. Maaari ninyong kainin ang anumang mga hayop na nakabahagi ang kuko, iyon ay, yung ang kuko na nahahati sa dalawa, at ngumunguya ng inuyang pagkain ng hayop. Gayunpaman, may ilang mga hayop na hindi ninyo dapat kainin ng ngumunguya ng inuyang pagkain ng hayop o yaong mayroong kukong nahahati sa dalawa, ang kamelyo, ang kuneho, at ang kuneho sa batuhan, dahil ang mga ito ay ngumunguya ng inuyang pagkain ng hayop pero hindi hiwalay ang kuko. Marumi sila para sa inyo. Marumi rin para sa inyo ang baboy dahil siya ay hiwalay ang kuko pero hindi ngumunguya ng inuyang pagkain ng hayop, marumi siya para sa inyo. Huwag kainin ang karne ng baboy, at huwag hawakan ang kanilang mga bangkay. Maaari ninyong kainin ang mga bagay na ito na nasa tubig, kahit anong may mga palikpik at mga kaliskis, pero hindi dapat ninyong kainin ang mga walang palikpik at kaliskis, marumi sila para sa inyo. Makakain ninyo ang lahat ng malilinis na mga ibon. Pero ito ang mga ibon na hindi dapat ninyo kainin, ang agila, ang buitre, ang osprey, ang pulang halcon at itim na halcon, anumang uri ng falcon, anumang uri ng uwak, at ang ostrich, at ang gabing lawin, ang tagak, anumang uri ng lawin. Ang munting kwago, ang malaking kwago, ang puting kwago, ang pelikano, ang buitreng carrion, ang maninisid isda, at ang tagak, anumang uri ng kanduro, ang hupo, at ang paniki. Lahat ng may pakpak, kumukayag na mga bagay ay marumi para sa inyo, hindi dapat sila kainin. Maaari ninyong kainin ang lahat ng mga malinis na bagay na lumilipad. Hindi ninyo dapat kainin ang anumang hayop na kusang namatay, maaari ninyo itong ibigay sa dayuhan na nasa inyong mga tarangkahan, na maaari niyang kainin ito, o maaari ninyo itong ipagbili sa isang dayuhan. Sapagkat kayo ay isang bansa na inilaan para kay Yahweh na inyong Diyos. Dapat huwag ninyong pakuluan ang isang batang kambing sa gatas ng ina nito. Dapat ninyong tiyakin ang ikapos sa lahat ng bunga ng inyong pinunla, na kung saan lalabas mula sa bukid taon-taon. Dapat kayong kumain sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos, sa lugar na kanyang pipiliin na kanyang maging santuaryo, ang ikapo ng inyong butil, ng inyong bagong alak, at ng inyong langis, at ang unang anak ng inyong mga hayop at inyong kawan, nang matutunan ninyong palaging parangalan si Yahweh na inyong Diyos. Kung ang paglalakbay ay napakahaba para sa inyo na hindi na ninyo makayanan na dalhin ito, dahil ang lugar na pipiliin ni Yahweh na inyong Diyos na kanyang santuaryo ay napakalayo mula sa inyo, pagkatapos, kapag pagpapalain na kayo ni Yahweh na inyong Diyos, ipagpapalit ninyo ang alay sa pera, itatali ang pera sa inyong kamay, at pumunta sa lugar na pipiliin ni Yahweh na inyong Diyos. Doon gagastusin ninyo ang pera para sa anumang ninais ninyo, para sa mga baka, o para sa tupa, o para sa alak, o para sa matapang na inumin, o para sa anumang nais ninyo. Kakain ka doon sa harap ni Yahweh na inyong Diyos, at magsasaya kayo, kayo at ang inyong sambahayan. Ang Levita na nasa loob ng inyong mga tarangkahan, huwag siyang kalimutan, dahil wala silang bahagi ni pamana na nasa inyo. Sa katapusan ng bawat 3 taon ay ibibigay ninyo ang lahat na ikapo ng inyong bunga sa parehong taon, at iimbakin ninyo ito sa loob ng inyong mga tarangkahan, at ang Levita, dahil wala silang bahagi ni pamana na nasa inyo, at ang dayuhan, at ang ulila, at ang balo na nasa loob ng inyong mga tarangkahan, pupunta at kakain at mabusog. Gawin ito para pagpapalain kayo ni Yahweh na inyong Diyos sa lahat ng gawain ng inyong kamay na inyong gagawin. Bagong tipan. Luke 13 is the 1-30. Nang panahong yun, sinabi sa kanya ng ilang tao na naroon ang tungkol sa mga taga-Galilea, na ang dugo ng mga ito'y inihalo ni Pilato sa kanilang mga sariling alay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, sa tingin ba ninyo ay mas makasalanan ang mga taga-Galilea na ito kaysa sa ibang mga taga-Galilea dahil nagdusa sila sa ganitong paraan? Hindi, sinasabi ko sa inyo. Ngunit kung hindi kayo magsisisi,
mamamatay kayong lahat sa ganoon ding paraan. O iyong 18 tao sa Siloam na nabagsakan ng tore at namatay, sa tingin ba ninyo ay mas makasalanan sila kaysa sa ibang tao sa Jerusalem? Hindi, sinasabi ko, ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo ay mamatay din. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, may isang taong may isang puno ng igos na nakatanim sa kanyang ubasan at dumating siya at naghanap ng bunga nito ngunit wala siyang matagpuan. Sinabi niya sa hardinero, tingnan mo, 3 taon na akong pumaparito, at sinubukang maghanap ng bunga ng puno ng igos na ito ngunit wala akong natagpuan. Putulin mo ito, bakit hahayaang sayangin nito ang lupa? Sumagot ang hardinero at sinabi, pabayaan mo muna ito sa taong ito hanggang sa aking mahukayan ang palibot nito at malagyan ito ng pataba. Kung mamunga ito sa susunod na taon, mabuti, ngunit kung hindi, putulin mo ito. Ngayon, nagtuturo si Jesus sa isa sa mga sinagoga sa araw ng pamamahinga. Masdan, may isang babaeng naroon na 18 taon nang may masamang espiritu ng panghihina, at siya ay baluktot at hindi siya lubusang makatayo. Nang makita siya ni Jesus, tinawag niya ito at sinabi, babae, napalaya ka na mula sa iyong panghihina. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa babae, at kaagad siyang naunat at niluwalhati niya ang Diyos. Ngunit nagalit ang pinuno ng sinagoga dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya sumagot ang pinuno at sinabi sa maraming mga tao, may 6 na araw kung saan kinakailangang magtrabaho. Pumarito kayo at mapagaling sa mga araw na iyon, huwag sa araw ng pamamahinga. Sinagot siya ng Panginoon at sinabi, mga mapagkunwari, hindi ba kinakalag ng bawat isa sa inyo ang tali ng kanyang asno o baka mula sa sabsaban nito upang painumin sa araw ng pamamahinga? Kaya ito ring babaeng anak ni Abraham, na 18 taon nang iginapos ni Satanas, hindi ba nararapat kalagan ang kanyang gapos sa araw ng pamamahinga? Nang sinabi niya ang mga bagay na ito, lahat ng sumalungat sa kanya ay napahiya, ngunit nagagalak ang maraming tao sa mga maluwalhating bagay na kanyang ginawa. At sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng kaharian ng Diyos, at ano ang maaari kong ihambing dito? Ito ay tulad ng isang buto ng mastasa na kinuha ng isang tao at inihagis sa kanyang halamanan, at ito ay tumubo at naging isang malaking puno, at namugad sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. Muli, sinabi niya, saan ko maaaring ihambing ang salita ng Diyos? Ito ay tulad ng lebadura na kinuha ng isang babae at inihalo sa 3 takal ng harina hanggang sa ito ay umalsa. Binisita ni Jesus ang bawat bayan at baryo sa daan patungong Jerusalem at tinuruan sila. May nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti lamang bang tao ang maliligtas? Kaya sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, dahil marami ang susubok ngunit hindi sila makakapasok. Kapag tumayo na ang may-ari ng bahay at isinara ang pintuan, at kayo ay tatayo sa labas at kakalabugin ang pinto at sasabihin, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami. At siya ay sisigat at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo kilala o kung taga saan kayo. Pagkatapos ay inyong sasabihin, kami ay kumain at uminom sa iyong harapan at nagturo ka sa aming mga lansangan. Ngunit sisigat siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Magkakaroon ng pagnanangis at pagngangalit ng ngipin kapag nakita ninyo sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos. Ngunit kayo ay itinapon sa labas. Darating sila mula sa silangan, kanluran, hilaga, at timog at sila ay uupo sa hapagkainan sa kaharian ng Diyos. At alamin ninyo ito, ang mga pinakahuli ay ang mga una, at ang una ay magiging huli. Mga kawikaan. Proverbs 9:1-12. Ang karunungan ay nagtayo ng kanyang tahanan, nag-ukit siya ng 7 mga poste mula sa bato.
Hinanda niya ang mga karne niya para ihain sa hapunan, hinalo niya ang kanyang alak, at inihanda niya ang kanyang hapagkainan. Nagpadala siya ng mga paanyaya kasama ang mga lingkod niyang babae at tumatawag siya mula sa pinakamataas na dako ng lungsod, hayaan ang mga hindi naturoan na lumapit dito, sinasabi niya roon sa mga walang alam. Lumapit kayo, kainin ninyo ang aking pagkain, at inumin ang alak na aking hinalo. Iwanan na ninyo ang mga kaparaanan ng kamangmangan upang kayo ay mabuhay, lumakad sa daan ng pangunawa. Kung sino man ang magtama ng mangungutya ay nag-aanyaya ng pag-abuso, at kung sino man ang magtuwid ng masamang tao ay masasaktan. Huwag sawayin ang mangungutya, o kamumuhian kanya, magtuwid ng matalinong tao, at mamahalin kanya. Magbigay ng gabay sa matalinong tao, at siya ay magiging mas matalino, turuan ang matuwid na tao, at dadagdag ang kanyang pagkatuto. Ang takot kay Yahweh ang simula ng karunungan, at ang kaalaman sa isang banal ay kaunawan. Dahil sa pamamagitan ko ang mga araw mo ay dadami, at dadagdag ang taon ng buhay mo. Kung matalino ka para sa sarili mo, pero kung mangungutya ka, dadalhin mo ito ng mag-isa. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyong harapan, humihingi ng karunungan at gabay habang kami ay pumipili sa mga desisyong nakaharap sa amin. Habang kami ay nagmumuni-muni sa tawag ng pagkakakilala sa Deuteronomio, naway makilala namin at talikuran ang mga kasinungalingan sa aming buhay, at yakapin ang katotohanan ng iyong salita. Sa Lukas, nakikita namin ang iyong paanyaya sa pagsisisi, tulungan mo kaming makinig sa tawag na ito, na lumapit sa iyo sa pamamagitan ng aming mga gawa at desisyon. Panginoon, bigyan mo kami ng pangunawa na matatagpuan sa kawikaan, upang kami ay maglakad sa landas ng karunungan, na may takot sa iyo at makamit ang buhay sa pamamagitan ng aming kababaan ng loob. Naway hubugin ng iyong pag-ibig ang aming mga iniisip at gawa. Amen.